welcome back no mga Kashanix no. Nandito na naman tayo sa isang maliit na review ng model kit. So ngayon re-reviewin natin yung etong ulitin ko pa ba? Ito yung kit nung MG Strike Freedom China Vermilion Edition. Diba? Kung napapansin nyo, kulay red, dilaw, puti, yun ang color scheme nya. So hindi ko pa nilalagay yung mga decals nya. Ayan. So definitely this is for me yung hulma nya. So this is a bootleg. Ang hulma nya is TT Hongli guys. Based on TT Hongli to. Kasi yung plastic quality nya is alam niyo naman yung ang plastic quality ng TT Hongli. Undergated yung details. Yung plastic quality, may mga excess plastic sa mga gilid-gilid. Ganun. Di tulad ni Daban na medyo pulido. So, pakita ko muna sa inyo yung accessories ng kit na to. So, magsimula tayo sa dalawang beam rifle nya. Right. So, as you can see, etong red part na to is may sticker yan. Ito. Sticker yan. Sticker yan, guys. Ganun din sa kabila, sticker. Sunod, may makukuha kayong stand. Color red. Stand siya, makukuha nyo siya. And eto, yung mga runners kasi tinapon ko na. So ito na lang yung natira. Sinave ko. Yung polycaps nya. Eto, mga sobra. Tapos yung beam saber. Ayan, made na curve ang design. Tapos syempre yung manual. Tapos decals. Ito yung decal sheet nya, which is water slide decals. Di ko pa nagagamit guys. I don't know if ididikit ko pa to kasi bala ko siyang ibenta na. Kasi gusto ko yung original na color ng Strike Freedom. So which is yung Bandai ang bibilin ko na, hindi na yung bootleg muna. So build quality. So may nalalaglag bang armor? Pag inaalog, sinishake. Ayan, sinishake ko. Wala naman. Pero pag may ginalaw kayo na parts dito, for example yung legs, binend nyo, may malalaglag na armor parts. So ano pa ba? Punta tayo sa problems. Yung wings nya kapag binubuksan nyo, natatanggal siya guys. Natatanggal siya into half. Ito, natatanggal yan. Ito. So hindi ko talaga siya nilalaro. Pinagbabago-bago ang posing pag dinidisplay kasi nga fragile siya. Ano pa ba? Yung armor dito sa kanyang arms. Ito, kita nyo may gap. Sumasayaw siya eh. Pagka ginalaw nyo, tumataas siya. Umaakyat sa taas. Pag ginagalaw nyo. Sunod, ito nga yung, itong armor piece na to sa may kanyang legs. Natatanggal pagka ginagalaw yung legs. Ayun. Tapos, etong railgun niya, medyo, para sa akin na medyo maluwag siya guys. Medyo maluwag pag binubuksan. Medyo loose siya. So, ayun. Yun pa lang naman yung na-encounter kong problem. So, sunod, mga seam lines. Sobrang dami. Merong seam line dito. Yan, dito. Itong piece na to. Yan, may seam line dyan. Hindi lang visible sa camera. May seam lines din dito sa railgun.
ito, kung nakikita nyo, ayan o, seam line. Saan pa ba? Dito sa likod ng legs, seam line din. Ito, ayan. Seam lines. Other than that, wala na. So, okay naman siya. Hindi ko lang siya suggested na i-post ng i-post. So, kung may encounter nyong may mga malalaglag na parts, I suggest na i-glue nyo na. Kunyari, may nalaglag na armor. It's either sikipan nyo kung ayaw nyo i-permanent na nakaglue. Ayun. So, sunod, punta tayo sa articulation. So, ang ulo, na ikot naman, na merong chicken dance na movement. Etong kamay, ayan, yan yung pinakasagad niya, yung shoulder. Tapos ito, ayan, yan ang pinakasagad naman niya. Tapos sa waist, meron siyang locking mechanism dito sa likod para hindi siya mag-bend back. Ayan. Ayun o. So, naiikot naman siya, guys. Naiikot naman. Medyo, ano nga lang, limited, gawa ng railgun. Sunod, itong legs. Ayan, dahan-dahan tayo kasi baka malaglag yung armors. Ayan na. Nakita nyo, guys, nalaglag. Ayan, nalaglag na yung isang armor niya. So, yan ang mga expect nyo. Ayan. Ayan. Natotodo naman siya, guys. Kasi ito, may movement din sa knee. Tapos, dito naman tayo sa paa. Ayan. Maluwag din. Nalaglag din. Kita nyo? Konti pa lang yung movement na ginagawa ko sa kanya. Nalaglag din. Ayan. So, sa makatuwid, strike freedom na ano siya, guys, na normal. Strike freedom siya na yung typical na master grade na iba lang yung kulay. So, yun, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko siya binabago-bago ng post dahil nagawa ng yung kanyang mga armor is nalalaglag. Yun yung pangit sa kit na to. Pero kung pagkabuo nyo sa kanya, i-display nyo lang, okay naman siya, guys. So, wala pa naman akong na-encounter na nabali, nagkaroon ng stress mark sa kit na to habang binubuo ko siya. So, ano pa ba? Ano pa ba pwede ko sabihin? So, ito pala yung box niya. Ito. Yan. Binili ko siya ulit yung Hobby Wang sa Divisoria. Hindi ko siya in-order sa Shopee. Si Hobby Wang is located sa 168 Mall, kung di ako nagkakamali, sa 4th floor. So, ayun. Puntahan nyo siya doon. Pag akyat nyo, may mga cellphone kayo makikita. Tapos, turn left. Diretsuhin nyo, may makikita kayo. Maraming nagtitinda ng laruan. Doon siya banda. Chinese siya, guys. Kaya Hobby Wang eh. So, yun lang, guys. So, masasuggest ko ba itong bilhin nyo? Para sa akin, 50-50 ako, guys eh. Kasi kung gusto nyo talaga yung strike freedom ng master grade, kung may budget kayo at gusto nyo nung original, doon kayo sa master grade. Meron sa Shopee niya, nakikita ko around 2.7 to 3.5 ang price. So kung talagang walang-wala kayo, dito na kayo. Pwede nyo kulayan. Ito, pwede nyo pagpraktisan to ng, di ba, yung mga spray paint, ganyan. Pwede nyo siya pagpraktisan. So, nabili ko siya ng 900 pesos, guys. So, yun. Bala ko siyang ibenta, guys. Siguro, benta ko na 600. Tapos, ililibre ko na yung high grade na Strike Gundam, A-Strike, na HGCE na Strike.
So yun. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And this is Shanix. See you next time on our next vlog.